Kapag ang laro ay pumalit sa realidad, lahat na nilalang ay nagising ang kanilang sistema. Nakakuha ng kakaibang lakas. Pero ako, naging walang silbing tao na walang sistema. Pinapaya ng iba na bumalik na lang akong maging guard upang hindi sayangin ang 20 taon. Araw-araw akong nagsisindi ng insenso at nagdadasal. Umaasang magising agad ang sistema ko. Akala ng girlfriend ko, nababaliw na ako. Kaya pumunta siya kay Kaikon, ang mayaman. Pero wala ni isa ang nakakaalam, gising na pala ako. Ang tanging tagong propesyon, tagapagdasal. Kailangan magdasal ng tuloy-tuloy na 888 araw para ma-activate. At ngayon ang huling araw. Katapos ko lang magdasal. Matagal na walang tunog ng sistema ang biglang nag-play. Positibo 1-0 ang level. Lahat ng katangian positibo 5-0 at activated. Natanggap ang tagong propesyon, Diyos ng panalangin. Kasalukuyang skill, Snowdoll. Nagpapatawag ng Snowdoll at bumubuo ng Ice Shield. Thundercloud, tawagin ang ulap at kidlat para manginis. Magpapawala ng kontrol sa target. 3 segundong teleport, pwedeng mag-blink sa 3 metro. Kakabalik ko lang sa main city. Biglang may 2 boses akong narinig. Uy, hindi ba ito si King Shanjiao? Saan ka na naman nagdasal ngayon? Liu, tama na yan. Maski aso, ayaw na maglaro sa kanya ngayon. Nagtawanan ang mga tao sa paligid nung marinig nila iyon. Pero ako, kalmado lang. Dumaan ako diretso sa entrance ng World Quest level 1-0. Gusto lang nila akong pagtawanan. Sumunod sila hanggang sa Dongshon entrance. Pero hindi ko pinagtuunan ng pansin. Kasi hindi naman nila kaya ang level 1-0 Dongshon. Maski pagsabay-sabayin sila, kulang pa rin. Pagpasok ko pa lang sa Dongshon, sumugod ang grupo ng Skeleton Warriors. Yung mga nasa harap may hawak na espada. Mga likod naman may magic staff. Ginamit ko ang Snowdoll skill. May malaking ice shield na lumitaw sa harap ko. Tinabunan ang mga espada. Sinamantala ng mage, nagcast ng fireball sa ice shield. Ginamit ko agad ang Thundercloud. Tinamaan ng kidlat ang mga skeleton at naging abo. Nagpatuloy akong mag-explore. Muli kong ginamit ang Thundercloud para puksain ang 2 grupo ng skeleton. Sa loob ng Dongshon, isa na lang butas ang natira. Tumalon ako sa loob at biglang lumiwanag ang paligid. Asul ang ilaw. Isang higanting ancient dragon ang dahan-dahang bumangon. Binuka ang mga pakpak, handa ng lumipad. Ginamit ko agad ang provocation skill. Nawala sa sarili ang dragon at susugod sa akin. Agad akong nagsumo ng ice shield bilang panangga. Nabawi ng dragon ang ulirat. Lumipad sa itaas ko at aalisan ako. Tumalon akong lumayo gamit ang teleport. Hinabol pa rin ako ng mata ng dragon. Ginamit ko uli ang Thundercloud. Daan-daang kidlat ang tumama sa dragon. Sumunod, ginamit ko uli ang provocation skill. Sumugod ang dragon sa mga ulap na wala ng kontrol. Nag-ipon ang kidlat at malakas na bumagsak sa lupa. Uling na lamang ang natira. Nag-play ang world notification sound. Congrats kay King Shanjiao sa pag-clear ng World Dongshon. Bagong world record, 5 minutes 12 seconds. Reward, Antique Dragon Set. Set bonus, positibo 2-0 all attributes, Thundercloud skill. Extra skill, Thunderstorm. Pwede kang mag-control at pasabugin ang Thunder Orb. Isinuot ko ang set at nag-teleport palabas ng Dongshon. Mga umasa pang makita akong pumalpak. Lahat sila napatingin na parang nakakita ng multo. Grabe, buhay na legend na to. May nakakakilala ba sa kanya? Di ba siya yung walang sistema noon? Paano siya ang nag-clear ng Dongshon? May mga babaeng player na seductive ang tingin sa akin. Opa, marami akong alam, turuan mo naman ako. Si Lizzie, di pa paawat. Ano naman? Kaya ko rin yan. Kaya kong mag-clear dyan. Nagtawanan ang mga tao sa narinig nila. Yabang mo, noon, nabigo ka at nabawasan ka pa ng level. Di ka pa nag-level up, istorbo ka pa. Namula si Lizzie sa narinig, umalis siya agad. Pumunta ako sa 7 Wood Forest para magpa-level 15. Papunta pa lang ako sa entrance ng training spot. May nakita akong 2 taong nakagapo sa chain. 2 higanting unggoy, hila ang 2. Akala nila laruan nila ako ngayon. Parang kakaiba ang tingin nila sa akin. Agad akong nag-teleport sa likod ng mga unggoy. Nagsummon ako ng 2 Thunder Orb, papunta sa mga unggoy. Hindi sila umiwas. Pumutok ang Thunder Orb. Naging uling ang paligid, nakita nila ako. Kayang-kaya ko raw patayin ang mga unggoy. Idol, tulungan mo ang captain namin. Ginawa na siyang punching bag ng mga unggoy. Mag-level up naman talaga ako sa gubat na ito. Kaya pumayag akong samahan sila. Naglakad kami papasok. Nakita namin ang grupo ng mga unggoy sa harap. Binubugbog nila ang taong nakatali sa puno. 3 pang unggoy nanunood sa puno. Agad akong lumapit gamit ang teleport. Nagsummon ako ng ice shield sa harap niya bilang proteksyon. Gamit ang provocation, inasar ko ang mga unggoy. Lahat ng unggoy tumakbo sa akin. Tinawag ko ulit ang Thundercloud. Paulan ng kidlat sa mga unggoy, pero bahagya lang silang nasugatan. Nagsummon ako ng 3 malaking Thunder Orb. Nilamon ng Thunder Orb ang kidlat at lumalaki. Biglang sumabog ang mga Thunder Orb. Naging abo ang mga unggoy at puno. Napanganga ang 3 na iligtas. Nilapitan ko sila. Umatras yung isa. Nadulas, gumapang paatras. Huwag mo akong patayin. Natakot na ako. Umalis kayo, dito ako mag-level up. Makaraan ang 2 araw, level 14 na ako. 88 points lahat ng attributes. Nakakuha ako ng skill na detect. Pwede makita ang target sa loob ng 2 metro. Pumunta ako sa 7 Wood Forest, sa pinakaloob. Biglang lumitaw ang asul na ilaw sa ilalim ng paa ko. Sa isang iglap, na-teleport ako sa arena na gawa sa laman at buto. May nakaluhod na mandirigma sa gitna. May malaking pulang espada sa harap niya. Nakasaksak sa lupa ng arena. Biglang nagliwanag ang mata ng mandirigma. Kinuha ang espada at sumugod sa akin. Gamit ko agad ang teleport skill. Pero walang epekto. Tamang-tama papadampot ang espada sa ulo ko. Ginamit ko ang Snowdoll. Biglang lumitaw ang doll. Pinrotektahan ako ng ice shield. Pero mabilis din itong nabasag. Umatras ako pakaliwa para umiwas. Mabilis tumalikod ang mandirigma. Isinwing ang espada at umatak muli. Nagsummon uli ako ng ice shield at lumihis sa kanan. System, ano magandang gawin? Malapit masyado, masasaktan din ako sa thunderstorm. Hindi pwede mag-teleport dito. Walang kwenta teleport dito. Biglang narinig ang malamig na tunog ng sistema. Na-detect ng sistema ang panganib. Binigyan ng system upgrade pack. Ano pa? May upgrade pack pala. Sana binigay mo agad. Minura ko ang system ng todo-todo. Binuksan ko ang system pack. Nakakuha ng fate attribute. Araw-araw, isang random attribute. Congrats.
Congrats, gold attribute ang nakuha. Positibo 5000 defense. Hanep, sinamantala ng mandirigma, sumugod uli. Tinamaan ako ng atake niya, pero 0 ang naging damage. Hinawakan ko ang kamay niya at pinagana ang thunderstorm. Napaatras ang mandirigma dahil sa malaking thunder orb. Pero sumugod uli agad siya. Nagsuman ako ng 3 thunder orb papunta sa kanya. Mabilis siyang umiwas. Sumugod siya muli sa akin. Paglapit niya sa harap ko, nagsuman ako ng malaking thunder orb at pinasabog sa pagitan namin. Ang samurai ay malubhang nasugatan at bumagsak. Lumapit ako at nagpatuloy sa paglabas ng kidlat. Direktang naubos ang kanyang blood bar. Pagkatapos ay may malamig na boses ng makina na narinig. Congratulations kay player King Shanjiao sa pagtatapos ng Wandering Samurai Dungeon. Nakakuha ng 5,000 experience. Nakakuha ng gantimpala, Samurai Longsword, E/Unlock. Susunod na misyon, patayin ang 7 deadly sins. Ang huling envy. Pagkatapos, puti ang nangyari sa aking paningin. Maraming eksena ang pumasok sa aking isip. Ang samurai pala ay isang kilalang hero noon. Isang araw, nakakita siya ng kawawang batang babae sa wild. Dahil mabait siya, tinulungan niya ang bata. Hinawakan ng bata ang kanyang kamay at naglakad sila. Pumasok sila sa isang light gray na bahay. Bigla, pagkatapos ng white flash, isang eksena na lang ang natira. Ang samurai ay nakaluhod sa lupa. May nakatusok na longsword sa harap niya. Ang batang babae ay naging isang pangit at masamang nilalang. Tumatawa siya ng malakas at walang hiya. Pagkatapos ay nawala ang mga eksena. Inilibing ko ang samurai sa arena. Sa makapal na kagubatan sa labas. Magpahinga ka na. Pagkatapos ay nagteleport ako palabas ng dungeon. May tumunog na world announcement. Congratulations kay player King Shanjiao sa pagtatapos ng hidden dungeon. Nakakuha ng title, Dungeon Excavator. Title bonus, lahat ng attributes positibo 1/5. Nagulantang ang mga player na nakarinig ng world announcement. May ganitong dungeon pala sa main city. Nasa pag-level up lang ako. Ano kaya ang namiss ko? Ang King Shanjiao na iyon, ang swerte talaga. Kakatapos lang niyang talunin ang world boss. Ngayon, hidden dungeon pa ang na-encounter niya. Pero malakas talaga siya. Ang boss ng hidden dungeon, hindi nalalayo sa world boss ang lakas. Baka mas malakas pa nga. Yung dating inaapi sa ilalim, biglang nagbago. Naging top player na pinapangarap ng marami. Hindi ko alam na matapos ang dungeon. Sobrang balita pala sa labas. Nasa level 15 na ako. Lahat ng attributes ko, 125 na. Biglang tumunog ulit ang system announcement. Nag-assign ng exclusive quest na Wish Priest. Lugar ng quest, Main City Trial Arena. Quest goal, makakuha ng number 1 na title. Reward, Wish Sword. Dahil isang araw lang pwedeng manatili sa Newbie City. Kaya pumunta ako sa Trial Arena. Doon, puno ng audience ang loob. Pero kaunti ang challenger sa stage. Malaki kasi ang strength requirement ng Trial Arena. Bihira lang may matagumpay na challenger. May player na kasalukuyang nag-challenge. Sikat na genius na si Chu Fan iyon. Sa harap niya, may matangkad na lalaki na may giant axe. Isang malakas na lalaki, hawak ang malaking palakol. May 5 sword shadows na lumulutang sa likod ni Chu Fan. Pinagsama niya ang 5 sword sa likod para maging isang giant sword. Sinugod niya ang malakas na lalaki. Biglang tinaas ng lalaki ang giant axe. Instant na nabasag ang giant sword shadow. Natalo si Chu Fan sa challenge. Nag-ingay ang crowd sa ilalim ng stage. Hindi inaasahan. Pati si Chu Fan, hindi umabot sa ika-10 challenger. Mukhang, si Loming lang noong 2 taon ang pumasa. Hindi sigurado. Di ba may bago? Yung bagong top player, King Shanjiao. Baka maabot niya ang 8th stage. Ibig mong sabihin, si King Shanjiao na nag-break ng main city boss record. Balita ko, kakatapos lang niya sa hidden dungeon ng main city. Pero, gusto niyang matapos ang trial arena. Hindi basta-basta. Ito ang pag-akyat ko sa trial arena. Tumunog ang world announcement. Si King Shanjiao player, nagsimulang mag-challenge. Mas lumakas ang boses ng audience. Siya si King Shanjiao. Mukhang hindi naman siya ganun kalakas. Pumasok ako sa gitna ng trial arena. Yung malakas na lalaki nagmukhang nang hahamak sa akin. Tulad ng payat mong monkey, gusto mo pa akong i-challenge. Tinamaan ako ng giant axe. Pero dahil sa defense mag-strip, 0 pa rin ang natanggap kong damage. Bigla akong nag-teleport sa likod niya at nag-cast ng thunderstorm. Sumabog ang tunog sa trial arena. Sumigaw sa sakit ang lalaki at lumuhod. Nahulog sa lupa ang giant axe. Tinamaan ko ang kanyang mga binti ng 5 e-slash. In 1 second, natanggal ang kanyang mga binti. Nakahiga na siya sa lupa. Nag-teleport ako sa harap niya. Nag-release ako ng huling thunderstorm sa kanyang mukha. Instant na ubos ang blood bar ng lalaki. Pinatumba ko siya agad. Tahimik ang audience, parang patay. Lahat nakatutok sa stage. Nagpatuloy ako mag-challenge. Kahit kalahating tao, kalahating ahas na monster. O 3 ulo na may pointed head dogs. Hindi nila ako magawang masaktan. Pinatay ko silang lahat ng madaling-madali. Sa labas, manhid na ang mga audience. Wala nang sigawan. Lahat nakatingin lang sa akin, parang Bob. Hanggang sa huling trial guardian lumitaw. Isang bata, nakalutang ang paa sa ere. Tatuo ang katawan, 1 metro ang taas. Nagtaas siya ng kamay, tinawag ang thunderclouds. Bumagsak ang thunderclouds. Maraming kidlat ang tumama sa akin. Nabigla ako. Hindi ba ito ang thundercloud skill ko sa first level? Pala si Editor 3, nag-shine ng shoes ko. Nagsumon ako ng 5 again. Thunderballs, kinain nila ang lahat ng kidlat. Lumaki palalo ang thunderballs. Ang maliit na bata, napatingin sa akin na nagulat. Biglang tinanggal niya ang thunderclouds. Pero sobrang laki na ng 5 thunderballs, parang 5 floors. Sumugod sila sa bata. Nagpanik ang bata at tumakbo. Pero kinain pa rin siya ng thunderballs. Sa audience, nagulat na lang sila. Nakabuka ang mga bibig nila. Tao ba talaga siya? Napakadali niyang natapos ang challenge. Tumunog ang world announcement. Congratulations kay King Shanjiao. Nakakuha ng title. First to clear. Title bonus. All attributes positibo 30. Congratulations kay King Shanjiao. Natapos ang exclusive quest ng Wish Mentor. Nakakuha ng Wish Sword, unlimited storage space. Sa gulat ng audience, dahan-dahan akong umalis sa trial arena.
Kapapasok ko lang sa City of Light, may dumating na middle-aged na lalaki na naka-blue suit. Hinahanap niya ako. Walang iba kundi si Tang Kihua, sikat na branch president ng Zanhai. Qin Chanjiao, nakita ko, nakuha mo ang first place sa trial arena. Bukas, ikaw ang magrepresenta sa Guild War. Ngayon ko lang na-realize, may nagmamasid na pala sa akin. Tinapik ni Tang Kihua ang balikat ko. Ang reward, isang rare skill book. Magugustuhan mo. Nagkunwari akong nagtatanong, tinaas ko ang kilay ko. Bakit ako ang pinili? Bahagyang tumawa si Tang Kihua. Gusto ko lang malaman anong sikreto mo. 2 araw lang, mula sa ilalim, biglang naging top player sa bibig ng lahat. Kung gusto mo, punta ka sa Zanhai Guild. Pagkatapos magsalita, umalis siya agad. Kinabukasan, kakagising ko lang. Tumunog ang system announcement sa utak ko, ding. Nagbago ang destiny bonus, naging -500 ang luck points. Pinigilan kong magreklamo sa isip. Anong klaseng system ito? Toxic naman ang attribute na yan. Pero natanggap ko na ang system rewards. Wala rin akong magagawa para baguhin ito. Ang mahalaga ngayon ay hanapin muna si Tang Kihua. Diretso akong pumunta sa War Sea Guild. Pagkapasok ko pa lang sa pinto, maraming malamig na mata ang tumitig sa akin. Sanay na ako sa ganitong eksena, kaya lakas loob akong sumigaw. Dito na ang suporta ng tropa. Kayong mga duwag, may reklamo ba kayo? Lahat agad akong tinitigan na parang tanga. Sabay nagtawanan at nagkwentuhan sila. Biglang sa sandaling iyon, isang sobrang ganda na babae ang pumasok sa guild. Lumapit siya at iniabot ang kanang kamay. Hello. Ako si Vice President Xiaomumu. Narinig ko lang na nakuha mo ang una sa trial field. Hindi pa natatapos magsalita si Xiaomumu. Hinawakan ko agad ang kanyang kanang kamay. Nanginig ang katawan niya agad. Wow, ang lakas mo pala. Astig din ang mga muscle mo. Pwede mo ba akong turuan kung may time ka? Pagkarinig noon, lahat agad nagtapo ng inggit na tingin. Nahihiya siyang tumingin sa akin. Malakas talaga ako. Pwede bang sumama ka sa akin sa isang team? Tumango ako bilang sagot. Akma akong magsasalita pa. Biglang tumunog ang announcement sa hall. Malapit nang magsimula ang Guild War. Lahat ng team pumasok na sa loob. Sa gitna ng inggit ng lahat, kasama ko si Xiaomumu pumasok sa teleportation array. Pag wala na ang liwanag ng teleport, napansin kong hindi ako napunta sa defense point. Nasa gitna ako ng disyerto. Dali-dali akong gumamit ng skill para mag-scout. Biglang kinabahan ako. Pinalitan ang teleport coordinates ko. Ibig sabihin nalaman na ang defense plan. Kasabay noon, lumabas ang 20 tao sa mga burol sa paligid. Lahat sila above level 20. Hawak nila ang mga mataas na posisyon sa paligid. Walang daan pa atras para sa akin. Ang leader ay isang level 25 Thunder Mage. Mataas siyang tumingin sa akin, simulan na. Habang sumigaw siya ng command, sabay na dumagsa ang 20 skill sa akin. Ulan ng apoy, yelo, hangin at kidlat. Pati langit ay naliwanagan. Dali-dali kong tawagin ang Ice Shield para depensahan. Kahit 2 segundo lang tumagal bago mabasag. Pero na-block ko ang karamihan sa atake. Yung natira, umabot sa akin. Napalipad ako ng buo. Bumangga ang likod ko sa bato. Dumaan ang dugo mula noo ko papunta sa mga mata. Puting ina, 20 kayo ganoon lang kalakas. Hindi nyo ako mapapatay. Ready na kayong mapatumba lahat. Nakita ng 20 kalaban na kahit sugatan ako, tuloy pa rin ako sa banat. Lalo silang nagpakawala ng mas mabigat na combo attack. Sa isang segundo, nag-teleport ako sa gilid ng burol na pinakamalapit. Nalampasan ko lahat ng atake. Sabay nagpakita ng dirty finger sa kanila. Mga inutil. Hanggang dyan lang kaya nyo kapag magkakasama. Isang newbie lang ako, group attack pa. Grabe, ganoon na ba kayo kahina? Pagkatapos noon, nagsummon ulit ako ng malakas na thunderstorm sa kanila. Bumagsak ang kidlat na parang malakas na ulan. Nagcast agad sila ng skills para depensa. Nang mawala na ang usok, 3 lang ang natumba sa kabila. Yung natirang kalaban, ready na uling umatake. Dali-dali akong tumawag ng system sa utak ko. System, tulungan mo naman ako. Tumunog ang system prompt. Ding! Nasa panganib ang host, triggered ang ultimate counterattack. Lahat ng skills damage plus 200. Sa parehong oras, muling itinaas ng Thunder Mage ang staff niya. Akma akong magsasumo ng Thunderclouds. May biglang sumulpot na Dark Gold Shield sa harap ko. Nagulat ako't napatingin. Ang kidlat ay bumangga ng malakas sa shield. Hanggang sa nawala na lang ang kidlat. Nagulat ako, tumingala ako. Si Xiaomumu ang bumagsak sa harap ko. Nag-aalala siyang inalalayan ako paangat. Ayos ka lang ba? Umiling ako sa sagot. Ayos lang ako. Ikaw, saan ka na teleported? Matalas na tiningnan ni Xiaomumu ang mga kalaban. Sa defense point ako napunta. Pagtingin ko, wala ka doon. Pagkatapos noon, gamit ang Vice President Authority nag-teleport ako sa'yo. Pagkasabi noon, may ginolden light na lumabas sa palag niya papunta sa akin. Nagamot agad ng halos lahat ang sugat ko. Sabay noon, may isang malaking lalaki na may battle axe ang sumugod. Bumagsak din ang kidlat papunta sa akin. Nag-teleport ako sa harap ni Xiaomumu. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ka nila masusugatan. Sabay binaril ko siya ng lightning ball. Tumagos agad ang lightning ball sa dibdib niya. Natulala ang 16 na natirang kalaban. Lumalakas ang ultimate counterattack buff sa loob ko. Napasilit si Xiaomumu sa likod ko. Tumindig ako ng tuwid. May 16 na pa. Sabay-sabay na ba kayo? O gusto nyo pilahan ako? Tuluyan ng dumilim ang mukha ng mage. Imposible yan. Ilang level mo na ba? Sino ka talaga? Pinagpag ko ang dumi ng damit ko. Walang kwenta ang level. Ang tunay na kahihiyan, hindi nyo ko matalo. Kahit isang low level tulad ko, talo nyo pa rin. Wala kayong mukhang ipapakita. Mamamatay na kayo. Sabay tinaas ko ang kanang kamay. Isang lightning ball na napakalaki ang nabuo. Pati ang hangin sa paligid ay gumalaw. Si Magisya ng Kidlat ay natakot at kumaway sa mga tao sa paligid. Huwag magrupo. Bilisan ng paghiwalay pero hindi pa siya tapos magsalita. Ang malaking bola ng Kidlat ay nahati sa ere. Ang mga drago ng Kidlat ay sumugod sa 16 na tao sa kabilang panig. Wala silang oras para sumigaw. Nalakip sila ng liwanag ng Kidlat. Nag-teleport ako sa tabi ni Xiaomumu. Inakbayan ko siya sa kanang kamay. Sabay kaming bumalik sa E-guard point. Lahat ng tao ay napatingin sa kamay kong nakalagay sa baywang ni Xiaomumu. Naging emosyonal ang marami. Ang kapal ng mukha ng batang to. Siya ang idol ko. May espesyal ba talaga siya? Bakit ang idol ay katim niya? Habang nakikinig si Xiaomumu sa usapan ng mga tao, doon niya napansin na nakayakap ako sa baywang niya. Namula ang mukha niya. Nahihiya siyang tinapik ang braso ko. Ang dami ng tao. Bitawan mo muna ako. Kung mismo talaga ako. Mamaya, pwede tayo maghanap ng tahimik na lugar. Binitiwan ko siya. Umiti ako sa kanya. Tapos tumalikod ako. Tumingin sa lahat ng miyembro ng EU guard point. Hindi niyo ba kilala ang pro nyo? Kasabay nito, may malamig na system notification. Ding!
Congrats, nanalo ang Warsi Guild. Magsisimula na ang teleportation at may puting liwanag na dumaan sa harap ng mata ko. Pagbalik sa Warsi Guild, agad akong tinamaan ng matinding pagod. Naisip ko, ayos ba to? Dahil sa pilit kong pagpapatawag ng Lightning Dragon. Naubos ang energy ko. Sa isip ko, gusto kong umupo ng sandali. Biglang nanghina ako. Nawalan ako ng malay. Nang magising ulit ako, nakita kong nakahiga ako sa medical room. Punong-puno ng benda ang katawan ko. Bumangon ako, hawak ang gilid ng kama. Dumating si Xiaomumu, binuksan ang pinto. Nakita niya akong okay. Nag-relax siya at huminga ng malalim. Gising ka na, gusto kang makausap ng president. Tumango lang ako, tumayo at sumama kay Xiaomumu papunta sa hall. Habang dumadaan sa koridor, maraming miyembro ng Warsi Guild ang nakatingin. Sa akin, yung dating panlalait at pangutya. Wala na. Pinalitan ng takot at respeto sa mga mata nila. May halong inggit pa. Ang swerte naman ng batang to. Buhay na nakabalik. Grebe. Kawawa naman ang idol kong si Xiaomumu kasi ka-team niya ang walang kwentang to. Hindi ko pinansin ang sinasabi nila. Diretso lang akong pumasok sa gitna ng hall. Si Tang Kihua ay nakaupo sa upuan. Relax na umiinom ng tsaa. Sa harap niya, may nakaluhod na communication staff, tagapagsaayos ng teleport coordinates. Nakita kong lumabas si Tang Kihua. Binitiwan ang tasa ng tsaa. Umiti siya sa akin. Ikaw na bahala. Lumapit ako sa communication staff. Pinagmasdan ko siya mula taas. Ikaw ba ang nagsabotahe ng teleport coordinates? Ikaw din nag-leak ng defense map. Tumango ang communication staff. Parang guilty. Ako ang gumawa. Walang kinalaman ang iba. Pinagmasdan ko siya. Napaisip ako. Sa reaksyon niya, mukhang hindi lang siya ang may gawa nito. May nag-utos sa likod niya. Lumingon ako kay Tang Kihua. Nagmamasid siya, hawak ang tasa ng tsaa. Punong-puno ng panlilibak ang tingin niya. Biglang naliwanagan ako. Mukhang, si Tang Kihua ang totoong dahilan ng pag-teleport ko sa disyerto. Si Tang Kihua ang may kasalanan. Gusto niyang subukan ang lakas ko. Kaya nangyari lahat ng to. Bagaman di ko kayang laban siya ngayon, babawi ako bala. Nung nakita niyang tahimik ako, pinahilan niya ang communication staff. Tumayo si Tang Kihua. Lumakad siya sa paligid ko. May tinatago kang sikreto. Sumali ka sa Warsi Guild. Umatras ako. Kalma lang akong umiling. Napatawa si Tang Kihua. Ayaw mo. Kung ganoon, manatili ka rito. Just then, hinarang ako ni Xiaomumu. President, sasali siya sa atin. Hayaan mo siyang umalis. Tumingin si Tang Kihua kay Xiaomumu ng matagal. Napabuntong hininga siya, tumango. Hintayin ka na lang namin kung kailan ka ready sumali. Tandaan, wag lalabas sa Light City. Kundi, ito ang promised skill book mo. Ibinato ni Tang Kihua sa akin ang skill book. Hinawakan ko ito at tinungo ang labas ng guild hall. Ang mga tao ng guild ay kinukutya ako. Tinignan nila ako pataas baba. Nagkunwari akong hindi pansin. Dali-dali akong lumabas ng Warsi Guild. Tumingin ako sa skill book. May maliit na text, manipulasyon ng gravity. Pwede gamitin sa 5 metro. Manipulahin ang direksyon at lakas ng gravity. Mahigpit ko itong hawak. Isa lang nasa isip ko. Dapat akong maging mas malakas. Malakas na walang nagtatangkang guluhin ako. Pag-isip nito, diretso akong pumunta sa Thunder Valley. Gusto kong hanapin ang mga high-level monsters sa Thunder Valley. Pero may biglang grupo ng Electric Fang Wolves na lumabas. Tumalon sila papunta sa akin. Ginamit ko agad ang skill na gravity manipulation. Agad silang napadapa sa lupa. Nagpumigla sila sa sakit. Sa huli, bumagsak sila. Kasunod nito, may notification sa isip ko. Congratulations, level up to 23. Unlock world quest. I save ang badhan ng End Valley. Matapos ang system prompt, may teleport magic circle sa ilalim ng paa ko. Na-teleport ako sa End Valley. Pagpasok ko sa valley entrance, ang amoy ng dugo ang sumalubong sa akin. Karumihan ng mga bangkay sa valley. Dahil dito, agad kong naintindihan. May nagmasakre. Sinundan ko ang mga bakas ng dugo papunta sa valley depths. Nakakita ako ng lalaki. Nakatayo sa harap ng bangkay ng Purple Gold Wolf King. May dugo sa kanyang daliri. Gumamit ako ng detection skill. Wala akong naramdaman tungkol sa lalaki. Napakalakas niya. Hindi ko siya kayang labanan. Nagtago ako sa likod ng burol. Nagantay akong umalis siya. Pero ramdam niyang nandyan ako. Tiningnan niya ako, pero hindi niya ako sinaktan. Umiling lang siya at tumawa, at biglang nawala. Pagkaalis niya, lumapit ako sa bangkay ng Wolf King. Sa ilalim ng bangkay, may purple crystal shard. Curious akong dinampot ang shard. Nagkaroon ng bagong memory fragment sa isip ko. Sa loob ng isang kwarto, may nilalang na punong-puno ng mukha. Gumagalaw lahat ng mukha niya. Puno ng inggit ang bawat mukha. Kasabay nito, may system notification na malamig na tunog. Ding! Congrats, na-absorb mo ang crystal shard. Level up BI 2. Dahil di mo nainom ang Wolf King. Failed ang world quest. Walang reward, lumiwanag ang teleport magic circle sa ilalim ng paa. Na-teleport ako pabalik sa Drum Valley. Pero bigla, napansin ko may tao sa entrance ng valley. Hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Bigla siyang sumugod ng mabilis sa akin sa lupa. Pinalo niya ang lieg ko gamit ang palad. Dali-dali kong iniwasan gamit ang teleport. Pero mabilis siyang sumunod agad. Gumamit agad ako ng gravity control. Pinabigat ko siya ng 0 beses. Nanigas ang katawan niya. May biglang kumislap na purple na ilaw sa braso niya. Agad nawala ang bigat sa kanya. Binaba niya ang kamay at tumingin sa akin. Amoy halimaw ka. Pero hindi ka tagasunod ng halimaw. Walang ganyang kakayahan ang mga tagasunod. Pagkasabi niya bigla siyang umatake. Hinawakan niya ang pulso ko. Umabot sa braso ko ang purple lines mula sa daliri niya. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit. Agad akong nagsumo ng 5 thunderballs sa likod niya. Bitawan mo ako. Dumikit sa likod niya ang thunderballs. Pero ayaw pa rin niyang bumitaw. Hanggang sa, hinila niya ang isang purple na sinulid mula sa braso ko. Saka lang niya ako binitiwan. At kinansela ko rin ang skill na thunderstorm. Ano iyon? Tumingala siya sa akin. Naglagay ang halimaw ng kung ano sa loob mo. Pagkasabi agad niyang pinisil ang purple na sinulid. Kulog-kulog itong gumalaw at maingay na umigi. Pinigan niya ito ng kanan niyang kamay. Naging alikabok ang sinulid. Bigla siyang natigilan. Agad ko siyang inalalayan. Sino ka ba talaga? Itaas niya ang manggasaka ng braso niya. Ipinakita niya buong braso. Puno ito ng purple lines. Pareho sa sinulid kanina. Buhay ito. Tinignan ng 3 gihyu number ang nanginginig niyang kamay. Kaya kang sundan ng halimaw gamit ang sinulid na iyan. Hindi ko na maalala kung sino ako dati. Ang alam ko lang, tinawag akong number 3 ng halimaw. Dati akong tagasunod ng halimaw. Di lang kinuha ang system ko. Kinontrol pa niya ako. Niligtas ako ng taong ito sa buhay kong patay na. Pero kinakain pa rin niya ako. Tinignan ko ang masakit na mukha ni number 3. Bakit mo ako tinulungan? Sumandal siya sa puno
puno, hinihingal. Titingnan muna kita. Nagkatitigan kami. Sino yung halimaw na sinasabi mo? Nakangilo siyang sumagot, nakatingin lang sa kawalan. Nagpahinga ng sandali si Arrogance. Sumunod ako kay number 3 papuntang Hilaga. Huminto kami sa may ribs area. Dahan-dahan siyang umupo. Pinasadahan niya ang kamay sa lupa. Umakyat mula palad niya ang purple lines. Kumalat ang lines sa lupa. Mainit ang lupa. Pagkatapos sinukay niya ang mababaw na alikabo. Dugo ito, tuloy pa ang pag-imbestiga namin. Agad naming nakita ang mga taong nakahiga sa lupa. Dumudugo ang mga sugat nila. Dumadaloy ang dugo sa trench sa isang direksyon. Biglang may kalbong lumabas sa kabilang hukay. May purple na kristal sa likod ng kamay niya. Parang sa katawan ni Wolf King. Sabay-sabay, kuminang ang kristal sa kamay ng kalbo. Naging purple na claws ang mga kamay niya. Parang kidlat siyang sumugod kay number 3. Agad akong nag-teleport, humarang sa harapan niya. Iniharang ko ang sarili ko kay number 3. Kasunod nag-activate ako ng Snow Shadow skill. Nag-form agad ang Ice Shield. Pero agad itong nabasag. Sumugod ulit ang kalbo gamit ang claws. Agad kong ginamit ang gravity control. Naging 1-0 bigat ng kalbo. Naipit siya sa lupa at hindi makagalaw. Sumunod ginamit ko ang 5 E-slash. Tinaga ko ang kalbo. Nahinati sa dalawa ang kalbo. Kinuha ko ang kristal sa kamay niya. May malamig na system voice na narinig. Congrats, host, nakuha mo ang buo niyang kristal. Level up ng 5. Na-upgrade ang Snow Shadow Doll skill sa Ice Mastery. Pwede nang kontrolin ang Ice Magic. Na-upgrade ang Thunder Cloud skill sa Thunder Mastery. Pwede nang kontrolin ang Thunder Magic. Nawala ang derived skill na Thunderstorm. Instant teleport distance up to 5 meters. Ang taan skill naging sensory control. Probe skill, passive na. Sakop nito, 0 meters. Current level, 30. Total attributes, 300 points. Gulat na nyubyog ako ni number 3. Nagawa mong i-absorb ang kristal. Hinawakan ko ang balikat niya. Tinuro ko ang passage sa lupa. Mamaya ko na ipapaliwanag, unahin ang taong iligtas. Puno ang mga kulungan sa gilid ng tao. Binuksan ni number 3 lahat ng cage. Saglit siyang kinausap ang mga tao. Tumingin siya sa akin, nakayuko. Wala na silang system. Kahit mailigtas, ilang araw lang mabubuhay. Sabay suntok siya sa pader. Mga walang hiya talaga sila. Pagkatapos, pinapunta ko lahat sa gitna ng camp. Si number 3 ang nagbilang ng tao. Tinitingnan ko sila mula sa mataas. Malaya na kayo, pero nakatulala lang sila. Halos wala nang ulirat ang lahat. Biglang, umalog ang paligid. May pumutok na bitak sa hilagang langit. May lumabas na napakalaking katawan mula sa bitak. Puno ng bunganga ang katawan niya. Umatras si number 3. Nanginginig ang boses niya. Masama, si Gluttony na ito. Sa susunod na saglit, si Gluttony. Binuka lahat ng bibig sa katawan niya. Malakas ang higop ng mga iyon. Hinila ako papasok. Napuno ako ng dilim sa paligid. Nagsummon ako ng Thunder Light. Kaya nakita kong puro malagkit na laman sa paligid. At mga bangkay ng tao. Biglang may nakita akong braso. May fragments ng kristal sa braso. Agad akong lumapit para hawakan ang kristal. Muli kong narinig ang malamig na system voice. Congrats, host. Absorb crystal fragment. Level up 1. Nagpatuloy akong mag-explore. Mas malaki ang loob niya kaysa inaasahan ko. Puno ng dim na purple crystal sa dingding. Inabsorb ko lahat ng crystal fragments. Sunod, may system voice ulit. Congrats, host. Absorb lahat ng crystal. Level up to 55. Attributes positibo 700 points. Nag-unlock ng bagong function ang Destiny skill. Daily random attribute pwedeng redraw. Cooldown ng Destiny skill tapos may black stripe nakuha. Lock 700. Redraw. Congrats, host. Redraw successful. Nakuha ang golden stripe. Lock panandang pandagdag 1,000. Biglang lumindol ng malakas ang mga pader ng laman sa paligid. Hanggang unti-unting huminto ang pagyanig. Bumagsak si number 3 sa harap ko. Para siyang kandilong napundi. Wala nang natirang liwanag sa kanya. Lumuhod ako sa harap niya. Napabuntong hininga ako. Kapatid, ipaghihiganti kita. Tumayo ako. Lumakad ako papaloob sa laman. Madali kong nakita ang isang pinto. Inabot ko at sinubukang itulak ang pinto. Pero bigla kong naramdaman na naputol ang koneksyon ko sa sistema. Laking sigaw ko sa system. Pero wala talagang sagot. Kasabay nito, biglang kumislap ng maliwanag na kulay ubi ang pinto. Pakiramdam ko, napunta ako sa kakaibang mundo. Bumuhos ang napakaraming alaala sa isipan ko. May 7 anino na nakaluhod sa harapan ko. Sumisigaw silang tapat, tinatanggap ako. Diyos ng mga hiling. Sa sumunod na sandali, isa na namang piraso ng alaala ang lumitaw sa isip ko. Ngayon, bumagsak ako sa lupa. Ang sugat sa dibdib ko ay muling dumugo. Yung 7 anino sa ilalim ng liwanag ay pinalibutan ako. Sabik nilang sinisipsip ang lila kong liwanag. Unti-unting naglaho ang aking katawan. Muling nilamon ako ng mga pira-pirasong alaala. Ang katawan ko ay naging liwanag. Bumagsak sa bawat sulok ng mundo. Lahat ng nilalang nakatanggap ng aking kapangyarihan. Ang unang nakatanggap ng lakas ng Diyos ay nakakita ng system panel. Ang 7 anino para makuha ang lakas ng Diyos ay pumunta sa mundo. Naging 7 kasalanan sila na unti-unting sumira sa tao. Inaagaw nila ang sistema ng tao para sipsipin ang lakas ko. Pagkatapos mawala ang tanawin, saka ko lang naintindihan ang buong katotohanan. Ako ang napili, tagapagdala ng kapangyarihan ng Diyos. Kailangan kong wasakin ang 7 kasalanan. Babalik ako bilang Diyos. Habang iniisip ko iyon, tinawag ko muli ang system sa isip ko. System, alam kong hindi ka madaling mawala. Bumalik ka na. Bigla ring bumuka ang dibdib ko. Sabay bumulwak ang gintong liwanag. Sunod na narinig ko ulit ang malamig na mekanikal na boses. Ding, tapos na. Lahat ng sistema ay aktibo. Ang lakas ng Diyos ng mga hiling ay balik na sa 5. Lahat ng attributes ay abot na sa 5,000. Ramdam ko ang malaking pagbabago sa katawan ko. Itinaas ko ang kamay ko at bumuo ng kidlat na dragon. Itinutok ko sa laman ni Gluttony. Umalulong ng malakas ang dragon sa buong lambak ng kidlat. Ang laman ni Gluttony, nadurog at nagkaroon ng malaking butas. Kasabay nito, narinig ko ang sigaw ng Gluttony. Dahan-dahan akong lumabas mula sa butas. Nakita ko si Gluttony, nanginginig na parang walang magawa. Diyos ng mga hiling, hindi ito possible. Dahan-dahan kong itinaas ang kanang kamay ko. Siyam na gintong dragon ang tumagos mula sa ere. Dinamba si Gluttony. Lahat ng bibig niya ay sumabay ang malulutong na palahaw. Hindi pa siya tapos magsalita. Binangga na siya ng mga dragon. Hati-hati ang katawan niya at naging kulay ube na liwanag. Sumanib muli sa katawan ko. Kasabay
nito, narinig ko ang tunog ng sistema. Ding, congrats host. Napatay si Gluttony, tumaas ng 25 levels. Ngayon level 80 ka na. Lucky stat panandang pandagdag 1,000. Dagdag pang 2 na lakas ng Diyos ng mga hiling ay na-activate. Congrats host. Ang lakas ng Diyos ng mga hiling balik na sa 15. Lahat ng stats ay umabot na sa 15,000. Ramdam ko ang lakas sa loob ko. Mabilis na pumapasok sa isip ko ang imahe ng lalaking nakasuot ng asul na suit. Tang Jihua, hintayin mo ako. Pagpasok ko sa pintuan ng War Sea Guild, may ilang titig na nakatingin sa akin nang may panlalait. Kasalanan mo to, inutil ka. Nang umalis ka sa Light City, nahuli tuloy ni President ang Diyos akong Sixiamumu. May lakas ka pang bumalik dito para mamatay? Pagkabigkas pa lang, lahat sa hall galit na nagangalit ang ngipin. Qin Jiao, lakas mo ring bumalik, mag-iwan ka na ng buhay. Pagkasabi, ang mga tao sa paligid sabay-sabay sumugod sa akin. Sa mismong oras na papalo na ang kamao nila sa akin. Bumaba si Tang Kihua mula sa hagdan. Akala ko tumakas ka na, hindi ko inisip na may tapang ka pang bumalik. Ibigay mo na ang sikreto, pakakawalan ka namin. Nang marinig ito ng lahat, lalo lang silang ng uyam. Si President na mismo nagsabi, siguradong patay ang lalaking to. Ang dali naman ng kanyang kamatayan. Sobrang swerte niya na, para bang nakatakda na ang lahat. Isang hamak na tao, ano naman ang magagawa niya? Siyempre, luluhod lang siya at magpapasalamat ng sobra. Tumingin ako sa kanya, tapos ka na ba? Naputol ang ngiti ni Tang Kihua, pati mga tao sa paligid nagulat. Di nila akalaing ganun ako kakapal sa harap ni Tang Kihua. Tumingin sa akin si Tang Kihua ng seryoso. Akala mo ba kanino ka nakikipag-usap? Tinitigan ko siya at mumiti. Isang bangkay lang. Pagkatapos ng salita ko, lumutang ako sa ere. Ginamit ko ang skill na gravity control. Lahat ng tao sa hall nakadapa na sa sahig. Pulang-pula ang mata ni Tang Kihua nang tumingin siya sa akin. Paanong nangyari to? 2 araw pa lang ang nakalipas. Paanong nagkaroon ka ng ganitong kapangyarihan? Tinitingnan ko siya mula sa taas. Alam mo ba kung sino kausap mo? Sabihin mo sa akin na saan Sixiamumu. Pagkasabi ko, inapakan ko ang ulo niya. Nakangit-ngit sa akin si Tang Kihua. Hindi ko sasabihin kahit ano pa mangyari. Pinabigat ko lalong gravity ng lahat. Punong-puno ng maliliit na butas ang sahig. May isang member na hindi na pumigil. Sa pinakadulo ng hall, sa secret room. Maawa ka, pakawalan mo na ako. May magulang at anak pa ako. Pagkasabi, dumagdag pa ang gravity sa kanilang lahat. Hanggang sa nadurog ang mga bungo nila. Pagkatapos, nahanap ko ang secret room. Sinira ko ang pinto gamit ang bola ng kidlat. Pagkalinis ng uso, nakita ko siyang maganda pa rin tulad ng dati. Siya Sixiamumu. Ang mga kamay niya ay may kadena. Nakalukot siya sa sulok. Qin Jiao, dinurog ko ang kadena. Niyakap ko siya. Medyo huli ako. Sorry, ilalabas kita dito. Hinaplos ko ang nanginginig niyang katawan. Nang makatulog siya, saka ko siya binuhat pa uwi. Dahan-dahan ko siyang inilapag sa kama. Maingat ko siyang tinakpan ng kumot. May kailangan akong gawin. Hintayin mo ako. Lumabas ako ng kwarto. Maingat kong inilock ang pinto. Pumunta ako sa lungsod ng Pag-asa. Dito nagtitipon ang mga top level na manlalaro. Pagdating ko sa gate ng lungsod, napansin kong may usap-usapan ang mga tao. Ang mga pumasok sa Maze Valley, walang bumalik. Pakiramdam ko may kinalaman ito sa 7 kasalanan. Agad akong pumunta sa Maze Valley. Pero paglapag ng paa ko sa bungad, biglang tumunog ang system. Ding! Na-detect na pumasok ang host sa special area, Maze Valley. Epekto, lahat ng player sa area ay unti-unting nababawasan ang isip. Naglakad ako sa makipot na daan ng lambak, punong-puno ng hamog sa paligid. Lumabas ang napakaraming mga bulaklak na may mukha ng tao. Nang makita ko ang grupo ng mga bulaklak na ito, pinagdugtong ko ang mga kamay ko. Winika ko ang gintong shield. Sa mismong hawak nila ang shield, ang kanilang buong katawan ay agad naging abo. Ang mga natirang bulaklak ay hindi na lumapit. Nagbuga sila ng asidong likido sa pananggalang. Iminulat ko ang aking mga kamay. Nagpatawag ako ng malalawak na ulap ng kulog. Walang katapusang kidlat ang tumama sa mga ito. Agad-agad ang buong paligid ng labanan ay naging isang lupang tigang na walang buhay. Ang mga halimaw na ito ay hindi na makapagbigay sa akin ng karanasan. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa gitna ng lambak. May lumitaw na mga higanting bulaklak. Iwinawagayway nila ang kanilang katawan. Nagpatawag ako ng ulan ng yelo. Libu-libong patak ng ulan ang bumagsak. Nang madikit sa mga bulaklak, ang mga patak ay naging yelo. Mabilis na kumalat ang yelo sa kanila hanggang sa ang lahat ay naging kristal. Kasabay nito, napansin ng mga manlalaro sa lungsod ng Pag-Asa. Nakakaiba ang lambak ngayong araw. Maraming manlalaro ang nakatayo sa pader. Nakatitig sa malalayong langit. May mga gintong liwanag na tumatama sa lambak. Lahat ng manlalaro ay natulala. Baka may bumaba na isang Diyos upang iligtas ang mga nawala sa lambak. Sa kabilang dako ay nagpatuloy ako sa loob. Nakita ko sa isang asul na bato sa harap ang isang napakagandang babaeng nakaupo. Malambing ang kanyang boses. Hinahaplos ang dulo ng kanyang buhok. Maganda ba ako? Naapektuhan ako ng kanyang gayuma. Bumigat ang aking ulo. Nang makitang wala akong kibo, ipinakita niya ang kaliwang bahagi, ang makinis na balikat at liig. Sinenyasan niya ako gamit ang daliri. Halika rito, may ipapakita ako sa iyo. Ang lakas ng Divine Master ay nagpagising sa akin. Ito ay ang Lost. Lumapit siya sa aking harapan. Tumitingkayad at bumulong sa aking tainga. Hayaan mong mahalin kita ng husto. Pagkatapos ay naging kuko ng dragon ang kamay niya at susubukan akong saksakin sa dibdib. Hinawakan ko ang kanyang braso. Nagpalabas ako ng Thunder Dragon sa kanyang mukha. Umiwas siya sa Thunder Dragon. Ngunit ang kalahati ng mukha niya ay nawasak. Lumabas ang kanyang nakakatakot na anyo. Wala kang awa sa magandang babae. Susugod na sana siya. Ngunit huli na ang lahat. Itinuro ko ang langit gamit ang daliri. Ang pagpuksa ng libu-libong kidlat. Bumuhos ang walang katapusang kidlat. Sa sandaling iyon, nanigas ang kanyang ekspresyon. Ang Divine Master. Paano ka pang nabubuhay? Lumobo ang kanyang buong katawan. Napuno siya ng kulay rosas na kaliskis. Tinamaan siya ng mga kidlat. Ngunit naharangan ito ng kanyang kaliskis. Pagkatapos ay lumutang ako sa hangin. May gintong liwanag sa aking dibdib. Siyam na gintong dragon ang sumugod sa kanya. Sumigaw siya sa takot ng kihuwag. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Bumagsak ang siyam na gintong dragon. Tinamaan ang ulo ni Lost. Pagkatapos ay nagkadurog-durog ang katawan niya. Tumunog ang abiso ng sistema. Napatay mo si Lost. Level positibo 25. Ang antas ay umabot sa 105. Ang Divine Master Power ay 27 na. Lahat ng katangian ay naging 27,000. Ang Destiny Skill ay naging positibo 25 bonus. Ang Gravity Control ay naging Divine Pressure. Sa kabilang panig, ang mga manlalaro ay hindi
makapagsalita. Ang siyam na gintong dragon sa langit ay gumawa ng malaking hukay sa lambak. Nagsitakbuhan ang mga halimaw. Karamihan ay papunta sa lungsod ng pag-asa. Nagtipon ang mga malalakas na manlalaro upang pigilan ang pagsalakay. Iba't ibang mahika ang ginamit nila. Kalahati ng mga halimaw ay agad na ubos. Sa sandaling iyon, sa langit ng lungsod ay biglang may lumitaw na higanting kamay. May bumukang mata sa gitna ng kamay. Nalito ang lahat ng manlalaro. Ito ba ay isang mitolohiya? Anong uri ng panahon ito? Isang malaking poste ng liwanag ang bumaba. Tumama ito sa buong lungsod ng pag-asa. Biglang naglaho ang buong lungsod. Ang mga natirang halimaw sa liwanag ay agad na naging usok at naglaho. Kasabay nito, narinig ko ang malakas na ingay sa lungsod. Humarap ako at nakita ang lahat. Kahit sa lakas ko ay hindi ako makapaniwala. Ano ang lakas na ito? Kailangan ko pang maging mas malakas. May liwanag na lumitaw sa aking ulo. Mula rito ay lumabas ang isang anino. Pumasok ito agad sa aking dibdib. Nag-iwan ito ng markang krus na Latin. Maraming alaala ang pumasok sa isip ko. Agad ko nang nalaman, ang kamay na iyon ay si Pride. Siya ang kumuha ng halos lahat ng lakas ko. Kaya naman siya ay napakalakas. Sa kasalukuyan kong lakas, hindi ko pa kayang harangan ang atake niya. Kailangang humanap ng tulong sa banal na lupain. Ang banal na lupain ay hindi naman banal. Puno ito ng mga napakalakas na halimaw. Pagdating ko sa banal na lupain, nakita ko ang isang malawak na disyerto. Isang higanting alupihan ang lumabas. Sinugod ako nito gamit ang matatalim na ngipin. Inilabas ko ang aking aura. Sumabog ang alupihan at naging dugo. Pinagpag ko ang alikabok at naglakad. Nakita ko ang isang bato sa tabi ng tulay. Nakasulat ang para sa may pusong maliwanag. Ang tanging makakadaan. Humakbang ako sa tulay na bato. Pagdating sa gitna ng tulay, biglang may lumitaw na itim na usok. Naglabas ng gintong liwanag ang katawan ko. Pinaalis nito ang itim na usok. Kasabay nito, isang gintong pinto ang lumitaw. May higanting gintong mandirigma sa loob. Nagulat siya at nagtanong, sa iyo, bakit may hininga ka ng Divine Master? Tiningnan ko siya ng mahinahon. Dalhin mo ako sa inyong pinuno. Agad siyang humarap para ituro ang daan. Sumunod ako sa kanya. Nakakita kami ng isang malaking palasyo. Ang mga tao rito ay may malalakas na aura. Ang kanilang tingin ay nasa akin. Isang matanda ang pumunta sa gitna. Yumukod siya sa taong nasa gitna. High Priest, narito na ang Divine Master. Natahimik ang buong lugar. Tumingin siya sa akin. Ang krus na tatoo sa dibdib ko. Naglabas ng gintong liwanag mula sa kanyang baston. Agad siyang tumayo ng masigla. Panginoon, sa wakas bumalik ka na. Inantay ka namin ng 300 taon. Napakunot ang noo ko. Mukhang matapos kong mamatay sa nakaraang buhay. Iba na ang galaw ng panahon sa mundong ito. Hindi ka pareho ng naranasan ko. Sabihin kay Kayabangan, nasaan siya ngayon? Seryoso ang tingin ng punong pari. Nasakop na ni Kayabangan ang lungsod ng kalangitan. Ginagamit niya ang kapangyarihan niya para pasamain ang buong lupa. 3 beses na namin siyang sinubukang kalabanin. Pero palaging bigo. 3,000 sundalo kami noon. Walang 100 nakaligtas at nakabalik. Naalala ko ang lumang alaala. May paraan ako para mapalakas sila agad. May puulang kapangyarihan sa loob ng palasyo. Basta lagyan ng kapangyarihan ng Diyos. Mapapalakas ang sinumang papasok dito. Pagkasabi ko, dinala ko agad sina punong pari. Sa harap ng malaking pinto ng bato, bumuhos ang lakas ng Diyos ng panalangin sa katawan ko. Ipinatong ko ang kamay ko sa pinto. Unti-unting bumukas ang pinto. Isang tuyong pool na 10 metro ang lapad ang nasa loob. Nag-ipon ako ng ginintuang bola ng liwanag sa palad. Inilagay ko sa gitna ng pool. Napuno agad ng gintong likido ang pool. Nanginginig sa tuwa ang punong pari. Pumasok kayong lahat ng paisa-isa. Tig 15 minuto bawat isa. Matapos ang 2 oras, lumabas ang mga mandirigma mula sa pool. Nagningning ng bahagyang ginto sa katawan ng bawat isa. Itinaas ko ang kamay ko pataas, lakad sa lungsod ng kalangitan. Pagkasabi ko, kasama ko na sila sa lungsod. Kitang-kita ang lumulutang na napakalaking syudad sa ulap. Punong-puno ng mga deboto sa may pintuan. May violet na batong nakabaon sa kamay ng bawat isa. Naninilim ang mukha ng punong pari. Panginoon, kontrolado ng Kayabangan ang mga debotong yan. Nag-init ang loob ko sa galit. Patayin silang lahat. Itinaas ng gininto ang sundalo ang sibat ng liwanag. Sumigaw at sumugod siya. Halika, 2,000 sundalo. Sumunod. Sumugod ang mga gintong sundalo sa hukbong violet. Nagliwanag ang buong langit sa mga abilidad. Nakalutang ako sa ere. Kayabangan, lumabas ka. Hindi pa tapos ang sinabi ko. Narinig ko na agad ang tawa mula sa itaas. Bumagsak si Kayabangan mula sa ulap. Kasunod siyang lumitaw mula sa ulap. Bumaba siya mula ulap. Binuksan niya ang 6 na pakpak na puno ng mata. Naglabas ng mga sinag ng liwanag. Tumama sa sundalo namin. Itinaas ng sundalong ginto ang malaking kalasag. Humaharang siya sa unahan. Pinatulak siya ng ray ng liwanag. Nakalutang si Kayabangan sa harap ng gate. Tinititigan niya ako mula sa itaas. Akala mo ba sa ganyan-ganyan mong sundalo? Matatalo mo ako. Sabay galaw ng kamay niya. Dumagsa agad ang hukbo ng mga deboto sa labanan. Naunang sumugod ang gininto ang sundalo. Pinaigting ang liwanag. Bawat ikot niya may bumabagsak na deboto. Pero pag kumislap ang bato sa kamay nila, gumagaling agad sila. Sinugod ulit nila ang aming sundalo. Mahigpit na sabay palo ng basto ng punong pari. Naglabas siya ng gininto ang shield. Sinalubong niya sa unahan. Pero dahil sa lakas ng violet na bato, matindi ang tibay ng mga debotong ito. Nagdikit ako ng malalaking ulap na may kidlat. Kumidlat ng paulit-ulit sa mga deboto. Pero sobra talaga sila. Halos hindi naapektuhan ang laban. Lumapit sa tabi ko ang punong pari. Panginoon, sobrang dami nila. Tumingala ako kay Kayabangan. Nasa pader siya ngayon. Naglabas siya ng violet ray sa mga deboto. Lumakas bigla ang mga deboto. Agad ko siyang sinugod sa pader. Tinitigan niya ako ng mayabang. Nandito ka rin sa wakas. Akala ko papatulan mo na lang ang basura mong tauhan. Sabay bugso ng 6 na pakpak niya. Naglabas ng violet na bagyo. Sumugod sa akin. Agad akong naglabas ng gintong shield. Pagkatapos ng atake, pareho kaming umatras ni Kayabangan. Pinokus ko bigla sa kanan ang gintong energy. Habang papunta sa kanya, hati ito. Napapalibutan siya ng 10 small balls ng liwanag. Tinabunan ng gintong ilaw si Kayabangan. Pero makalipas lang ilang sandali, nakatayo pa rin siyang walang galos. Napatingin ako sa baba ng labanan. Lumalaban pa rin ang todo ang mga sundalo. Dehado kami, dapat tapusin agad. Itinaas ko kamay ko sa langit. Walang latay na kidlat. Bagsak, bumuhos ang napakaraming gintong kidlat mula sa langit. Biglang nagkabasag-basag ang violet na bato ng deboto. Nagulat si Kayabangan. Ibinuka ng todo ang pakpak niya. Naglabas ng violet na liwanag para harangin ang kidlat. Pero wala ring epekto. Agad niyang tinaas ang kanang kamay at nagsakripisyo para sa akin. Naglaho ang mga deboto. Naging violet na usok ang lahat ng deboto sa laban. Tinitigan ko siya ng malamig.
Ito na ba ang sikreto mo? Dahil nagsakripisyo ka ng sarili mong mga tagasunod. Kung manalo ka, anong silbi nun? Tumawa siya ng malakas. Anong tagasunod? Mga gamit lang sila. Ang lakas ko lang ang mahalaga. Pagkasabi niya ng mahalagang salita, nag-teleport siya sa harap ko. Itinutok niya ang madilim na violet ray sa ulo ko. Nag-teleport agad ako para umiwas. Pero natutok pa rin ako ng mga matang nasa pakpak niya. Naglabas ako ng gintong pader para harangin ang ray. Sunod-sunod na violet ray sumugod sa akin. Sa sandaling iyon, lumabas ang matinding gintong liwanag mula sa tato ko. Nagpakawala ako ng siyam na gintong dragon ng kidlat kay Kayabangan. Pinagdikit ko ang dalawang kamay. Ibinuhos ko na ang natitirang lakas ko sa gintong dragon. Isang malakas na pagsabog. Sumabog ang dragon ng kidlat. Na level ang paligid sa lakas ng pagsabog. Nabasag lahat ang anim na pakpak ni Kayabangan. Akala mo ba tapos na ako dyan? Huwag mong kalimutan, inangkin ko ang 70% ng lakas mo. Kumislap ulit ang violet na bato sa palad niya. Naglabas ng portal. Diyos ng panalangin. Sa susunod na pagkikita natin, papadalhin kitang lumuhod sa harap ko. Pagkasabi niya, tumalon siya sa portal. Bago pa mawala ang portal, agad akong naghagis ng bola ng kidlat sa loob. Nararamdaman ko ang init mula sa krus na tatoo. Ang Diyos ng panalangin ay kumukuha ng lakas mula sa naniniwala sa akin. Basta may nagtitiwala pa sa pag-asa, babalik din lahat ng kapangyarihan ko. Pagkatapos ng salita, may system prompt na narinig ko sa isipan. Ding! Binabati ang tagapagdala sa pagkuha ng ultimate skill ng Diyos ng Panalangin. Nakuha ang skill, banal na saklaw, sa loob ng 50 kilometro. Lalakas ng 360 ang tropa natin sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Hiwaga ng panalangin, lahat ng pag-asa ng nabubuhay. Maaaring gawing lakas ng sarili. Nabawi ng 50 ang kapangyarihan ng Diyos ng Panalangin. Umiti ako ng bahagya, Kayabangan, sa susunod nating kitaan. Ipapakita ko sa iyo ang totoong lakas ng Diyos. Sa sandaling iyon, isang mapusyaw berdeng anino ang lumapit. Si kasakiman ito, hawak niya ang isang mansanas. Late na ba ako? Bakit tumakbo yung mayabang na iyon? Sabi ko na nga ba, ang masyadong mayabang, di tumatagal. O dakilang pari ng pag-asa. Kaming pito, sumipsip ng pinakapayak na likas ng tao. Hindi mo kami kayang puksain. Tulad ng hindi mo kayang burahin ang pagnanasa ng tao. Subukan mo kung di ka naniniwala. Sa narinig, agad akong naging gintong kidlat at sumugod. Nararamdaman ko, ang krus sa dibdib ko ay matindi ang pagyanig. Pero mukha niya, walang bakas ng kabahala. Sa susunod na saglit, nawala ang gintong liwanag sa katawan ko. Wala na akong mahugot na kapangyarihan bilang pari ng pag-asa. Anong nangyayari? Kumagat si kasakiman ng mansanas. Huwag ka nang magsayang ng lakas. Matagal ko nang itinanim ang binhi ng kasakiman sa kabisera. Lahat ng lakas mo, hinihigop ko na ngayon. Gusto ko ang buo mong kapangyarihan ng pag-asa. Ang lakas mo galing sa panalangin ng mga tao para sa pag-asa. Ang ganda pero ang hina pala. Pero kapag wala nang naniniwala sa pag-asa, wala ka ng halaga. Luhod akong nanlumo sa lupa. Pero biglang may mahina pa ring kapangyarihan ng pag-asa mula sa likod ko. Dahil doon, bumilis na naman ang tibok ng krus sa dibdib ko. Umingay ulit ang tunog ng sistema. Ding! Nagising ang dakilang lihim ng pari ng pag-asa. Sa tuwing may tapat na panalangin, lahat ng tugon ay magiging kapangyarihan. 847 katao ang nakalink na. Kasunod noon, walang bilang na puting liwanag ang nag-ugnay sa akin at sa mga nananalangin. Natuwa si Kasakiman, tumigil ang ngiti niya. Baliw ka ba? Tinali mo ang buhay mo sa mga ordinaryong tao. Tumingala ako kay Kasakiman. Mali ang isa mong sinabi, hindi mahina ang pag-asa. Pagkasabi ko noon, lahat ng sugat ng mga mandirigma nagsimulang gumaling. Nagtaas ng kamay si Kasakiman para tumawag ng kapangyarihan. Lumulusob sa kin ang lilang uso. Agad naging daan-daan ang puting sinag at tinali ang lilang uso. Umatras si Kasakiman. Agaw mo ba lakas ko? Umiling ako. Hindi. Sinasabi ko lang sa mga lakas na ninakaw mo. Umuwi na kayo. Pagkarinig nyon, tumakbo si Kasakiman palayo. Itinaas ko ang kamay ko sa langit. Agad naging mga kadena ang puting sinag, tumali sa kanya. Dahan-dahan siyang hinila papasok sa katawan ko. Simula ngayon, ang Kasakiman ay magiging lakas ng tao para umusad. Napatulala ang lahat ng mandirigma. Si mataas na pari, napaiyak na lang. Sa kabilang banda, bagsak si Kayabangan sa ilalim ng madilim na palasyo. May tamad na boses mula sa dilim. Natalo ka, Kayabangan. Napakagatlabi siya, pero nagpadalos-dalos lang ako. Lumabas mula sa anino si Labis. Sinipsip mo halos 70% ng lakas niya. Pero natalo ka pa rin. Ba't di mo nalang pinatay agad ang dakilang pari ng pag-asa? Ba't mo pa pinatagal? Yumuko si Kayabangan at natahimik. Napatawa si Labis. Dahil mayabang ka, gusto mong maramdaman ang pagyurak sa kalaban. Gusto mong nakikitang nahihirapan ang dakilang pari ng pag-asa sa hirap. Gusto mong patunayan na mas malakas ka sa lahat. Sumigaw si Kayabangan. Ano nang mali doon? Ang Kayabangan, yan ang likas ko. Labis tumingin kay Katamaran. Anong tingin mo? Kumilata si Katamaran sa trono at umikot. Kahit ano, bahala na kayo. Tinatamad akong makialam. Nagpilit tumayo si Kayabangan. Ano nang balak mo? Gusto mong kunin lakas ko? Umiling si Labis. Hindi lang ako, tayong lahat. Pagkabanggit nyon, biglang umuga ang lupa. Galit na galit, may lumabas na anino. Nanginginig na boses ni Kayabangan. Hindi ninyo pwede. Sabay tinaas niya ang kanang kamay. Sumiklab ang lilang bato sa palad niya. Nagmula sa trono ang boses ni Katamaran. Tama na, Kayabangan. Saka napansin niya, balat na pala ang mga paa niya ng Katamaran. Tumigil ang daloy ng lakas niya. Pilitin niyang pinaandar ang gintong bato sa palad. Galit na galit si Put. Hinawakan ang ulo niya. Biglang pinigan ng dambuhalang kamay. Bumaon agad ang ulo ni Kayabangan. Malakas na apoy ang sumingasing papasok sa katawan nilang tatlo. Samantala, nasa kampo ako at dinalaw ang mga sundalo. Sumalubong ang pinuno ng mga ginto ang baluti. Bumalik na po kayo, dakilang pari. Mga 3,000 na lang ang pwedeng lumaban. Yung iba, bugbog sarado na. O kaya inawalan na ng gana maglaban. Lumapit ako sa isang batang sundalo. Nilapat ko ang kamay ko sa balikat niya. Anong pangalan mo? Dahan-dahan siyang tumingin pataas. Anong pangalan ko? Mahalaga ba yon? Pinisil ko balikat niya. Mahalaga, dahil gusto kong tandaan ang bawat lumaban para sa kin. Namumuo ang luha niyang tumingin sa kin. Dakilang pari, ako nga pala si Col. Isa-isa kong kinausap bawat sundalo. Sabay tinapik ko sila sa balikat. Pumasok ang puting liwanag sa katawan nila. Unti-unting bumalik ang lakas ng loob nila. Sunod, pumunta ako sa gitna ng kampo. Humarap sa lahat ng sundalo. Alam kong pagod na kayo. Natataranta kayo, baka matalo itong Jera. Itinaas ko ang kanang kamay ko. Sumiklab ang puting liwanag mula sa palad ko. Naging kurtina ng liwanag sa buong kampo. Simula ngayon, hindi na kayo talunan. Lumlalaban kayo para magprotekta. Bawat patak ng pawis ninyo, bawat hampas ng espada, pustibo,
pag-asa. Unang lumuhod ang pinuno ng ginto ang baluti. Sinundan ng binatang si Cole. Hanggang lahat, lumuhod na rin. Handa kaming ialay buhay para sa'yo, dakilang pari. 7,000 ang sumabay, yumanig ang buong tolda. Nilapat ko ang dalawang kamay sa lupa. Panalangin ng lahat. Banal na lupain ng Diyos, humuhulagpos ang puting liwanag. Umagos mula sa palad ko pababa sa lupa. At sa kanilang lahat, nagmarka ng panalangin ng pag-asa na hindi na mabubura. Sumunod, may mensahe na naman ang sistema sa isip ko. Na-evolve sa baluarte ng pag-asa ang banal na lupain. Lahat ng base stat ng tropa, tumaas ng 360. Tumingin ako sa silangan. Ramdam ko, lumalakas ang presensya ni Labis at nilalamon ang langit. Ilang araw nang walang tigil ang alarm ng sistema. Sinakop ni Labis ang buong silangang bahagi. Pinilit isama ang mga residente sa loob ng Labis. Ginawang pagkain niya. Si Puot, nagpatayan sa timog. 3,000 tao ang pinaslang niya. Nadagdagan ng 3,000 ang lakas niya. Si Katamaran, gumapang sa hilaga. 70,000 ang nahulog sa tulog. Patuloy na silang nawawala ng buhay. Kita ko, parang naglalaho na ang mga tao. Kinakain na nila ang mga tao. Tumriple na lakas ng 3. Sakto noon, nagpadala ng balita ang dakilang pari. Sinabi niyang lahat ng tao sa hilagang baryo ng Kapitolyo ay pinatay. Umakyat ako sa mataas na pader ng lungsod. Nakita ko ang mga taong nagsilikas na nakapila sa harap ng tarangkahan. Lahat sila ay may wala sa sariling tingin. Agad akong tumayo sa ere. Bilang tagapagdasal, ipinapangako ko sa inyo dito. Ano man ang nawala sa inyo, babalik ko iyon sa inyo. Di ko kayang buhayin ang mga patay. Pero may maibibigay ako sa inyo. Pag-asa yon. Pagkasabi ko, tinaas ko ang aking kanang kamay. Pumuputok ang puting liwanag mula sa aking palad. Tumama ito sa bawat isa. Narinig ko ang tunog mula sa sistema sa isip ko. Dumadami ang bilang ng mga nagdarasal. Isang matanda ang nagtaas ng kanyang tungkod. Tagapagdasal, naniniwala ako sa iyo. Sumunod ang pangalawa, hanggang umabot ng 150,000. Uminit ng todo ang krus na tatoo ko sa dibdib. Narinig ko ulit ang tunog ng sistema sa utak ko. Naibalik ang lakas ng tagapagdasal sa 69. Natugunan ang kondisyon ng himala. Nabuksan ang nakatagong kasanayan, apoy ng pag-asa. Lahat ng nagdarasal, lumakas ng 360. Idiniin ko ang dalawang kamay ko sa sahig. Ang puting liwanag ay nabuo bilang apoy. Sinindihan nito ang pag-asa sa puso ng lahat. Kinabukasan, maraming tagasunod ang nagtungo sa labas ng bayan ng Ash. Sabay-sabay nagtaas ng kalasag ang lahat ng sundalo. Itinaas ko ang kamay at inilabas ang banwang banal. Ang puting liwanag ay bumalot sa buong hukbo. Tumaas ang lahat ng katangian ng mga sundalo. Nagramdam ang hukbo ng tagasunod laban sa pader ng liwanag. Ang lilang dugo ay kinakalawang ang ibabaw ng pader. Pinasok ko ang kamay at nag-ipon ng enerhiya. Pumutok ang puting liwanag sa lahat ng direksyon. Ang tinamaan, agad lumiliit ang katawan. Nilingon ko ang pinakaloob ng Ashtown. May nakatayo sa bubong ng templo. Siya si Inggit. Naging kidlat akong puti at lumitaw sa templo. Ngumiti si Inggit. Dumating ka rin. Pinuno ng lilang tanikala ang kamay niya. Ipinutok niya yun sa akin. Umiwas ako sa kanan. Nagbuo ako ng sibat na liwanag. Ibinato ko sa kanya. Nagblink si Inggit. Naiwan lang ang aninong hugis sa ere. Mabagal ka. Binuksan ang sukdulang dumain. Bumagsak ang mga bato sa ilalim ng paa ko at naging matulis. Naglagay agad ako ng gintong harang. Ramdam ko ang tibok ng 270,000 tao. Mas lumawak ang pandama ko dahil sa dasal ng lahat. Nilampasan ko ang limitasyon. Nagbitaw ako ng suntok kay sukdulan. Bola ng puting liwanag. Direktang tumagos sa lilang buto sa palad niya. Bumagsak palayo si Inggit. Biglang nag-anyo siya nakapareho ko. Narinig ko agad ang tunog ng sistema. Nawasak ang buto ng Inggit. Nasira ang pinagmulan ni Inggit ng 15. Kakayahan ay mirror at sumanib. Kayang kopyahin at baluktutin sandali ang lakas ng iba. Tapos na ang 73 ng pagkopya. Nag-ipon si sukdulan ng puting liwanag sa palad. Banwang banal. Pumutok ang puting kurtina mula sa kamay niya. Binalot ang buong templo. Nabubulok ang lupa. Nag-triple ang gravity. Tinitigan ako ni sukdulan gamit mukha ko. Ang galing ng kakayahan mo. Nag-ipon ulit siya. Sinaksak ang balikat gamit puting sibat. Tumingin ako. Ang balikat ko, pareho ng sugat sa kanya. Hinatak niya ang sibat. Sinaksak muli ang hita niya. Bumagsak agad ako. Tumitik siya sa paligid. Naghihintay pa mga sundalo mo. Di mo kayang tumayo. Pinatunog niya ang daliri niya. Nakita ko agad ang labanan. Putol na ang kaliwang kamay ni Cole. Pero patuloy siyang lumalaban gamit kanan. Naipon na ng mga tagasunod ang bangkay sa paanan niya. Pinapanood ako ni sukdulan sa tabi. Kung ibibigay mo ang lahat ng koneksyon sa dasal, malaya ka na. Masarap maging ordinaryong tao. Pinilit kong tumayo. Hindi akin ang kapangyarihan ng mga dasal. Sa lahat ito galing, nag-ipon uli ang puting liwanag sa kamay ko. Nalusot ang laksa-laks ang kahit sa salamin ni Sukdulan. Direktang tumama sa bawat mandirigma sa labanan. Nag-iba ang itsura ni Sukdulan. Impossible to. Nagsimulang mabasag ang salamin diin niya. Lumabas ang tunay niyang anyo. Itinaas ko ang kanang kamay. Puting liwanag na naging espada sa palad ko. Ang lakas mo, hiram din lang sa iba. Samantalang sa akin, hiram ng lahat para sa akin. Isang tapyas ng espada. Nahati ang katawan ni Sukdulan sa gitna. Umusbong ang mga lilang liwanag mula sa kanya. Nagkalat sa bawat sulok ng Ashtown. Nabasag na rin ang liwanag ko. Narinig ko ang tunog mula sa sistema. Tagumpay, napatay si Sukdulan. Naibalik ang lakas ng tagapagdasal sa 88. Umakyat sa 88,000 lahat ng stats ko. Huminga akong malalim. Sakto noon, may higanting kamay na bumuka sa silangan. Dumating si Galit, nagkabitak-bitak ang lupa sa ilalim niya. May kasamang hukbo sa likod niya. Sa dibdib ng bawat isa, nakaipit ang madugong batong kristal. Umusok ang kahel na singaw mula sa dibdib niya. Sabay sumigaw ang 3,000 tagasunod. Sumugod siya papunta sa templo. Inihawak ko ulit ang dalawang kamay sa lupa. Naglagay akong liwanag sa harap ng templo, pero isang suntok lang, wasak agad ang harang. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Sakto noon, sumalpok mula sa gilid ang pinuno ng gintong mandirigma kay Galit. Tumama ang sibat liwanag sa tagiliran ni Galit. Sinipang pabalik ni Galit gamit ang isang kamay. Nilipad agad ang
ang pinuno ng gintong mandirigma. Paika-ikang tumakbo si Cole papalapit. Lumingon si Galit kay Cole. Di ka takot mamatay? Sige, mamatay ka. Umatras ang anino ni Cole sa gitna ng apoy. Nagtaas ng kalasag ang mahigit 200 sugat ang sundalo sa likod niya. Tumakbo silang lahat sa harapan ni Cole. Nakita ko, kaya ibinigay ko ang natitirang lakas ko. Nilipat ko lahat sa katawan ng mahigit 200 mandirigma. Kahit na ganun, napadpad pa rin sila ni Cole at mga sundalo. Tinapon sila palabas. Noong oras na yun, may lumabas na abong usok sa manggas ni Katamaran. Nang kumalat ang usok, lahat ay naging tamad gumalaw. Tumigil pati hangin. Nag-prompt agad ang sistema at narinig ko ito sa isip ko. Na-detect, lahat ng bagay bumagal ang 70 sa loob ng dumain ng Katamaran. Bumagal ang lahat ng galaw, pati mga tagasunod ay huminto. Maging si Galit ay naging mabagal. Lumingon kay Katamaran. Anong ginagawa mo? Di siya pinansin ni Katamaran. Itinaas lang ang isang daliri. May namuong abong perla sa palad niya, dahan-dahang papalapit sa akin. Nakita kong bumagal ang kilos ko. Agad kong ginamit ang lakas ng krus na totoo. Nagliwanag ng puti ang aking dibdib, pero mabilis ding nawala. Nakapikit na si Katamaran. Walang kwenta, mas gusto mo akong talunin. Lalo ka lang tinatamad. Nag-prompt ulit ang sistema. Naputol ang ilang koneksyon sa mga dasal. Ang iyong dasal, bumaba ang lakas ng pari. Namimigat ang mga mata ko. Lumalamig ang krus na totoo sa dibdib ko. Naririnig ko ang tawag ni Cole sa malayo. Pari, pero hindi ko mabuksan ang bibig ko. Lumapit si Katamaran sa harap ko. Sapat na ang ginawa mo. 770,000 katao ang nailigtas mo. 7 mortal na kasalanan. Napatay mo ang 5, matulog na at bumagsak ang kamalayan ko. Nawala ang liwanag ng krus na totoo. Nagbubunot ng kamao si Galit at inundayan ako. Bigla sa pagkakataong iyon, napakaraming puting liwanag. Nagtipon mula sa lahat ng direksyon. Liwanag ng pag-asa ng lahat sa mundong ito. Ngayon, nagkaisa bilang isa. Diretso sa katawan ko. Sumabog ang tunog ng sistem sa isipan ko. Ding. Nakdetect ng malawakang resonance ng dasal. 36 bilyon ang bilang ng mga nagdasal. Lumagpas na ang antas ng pananampalataya. Naganap ang etyo ng lahat ng nilalang. Nag-init muli ang krus na totoo sa dibdib ko. Nanginig ang daliri ni Katamaran. Nilulunod ng puting agos ang abo. Nakatali ang kamao ni Galit sa puting liwanag. Kahit anong lakas, hindi maibaba. Ang liwanag ng dasal ay naging puting dragon. Diretso kay Galit, malakas na pagsabog. Napaatras ang dambuhalang katawan ni Galit. Ang madugong kristal sa dibdib niya. Nagliyab ng matindi. Unti-unti akong tumayo. Tumango si Katamaran. Nagbuo ulit ng abo sa kanyang kamay. Mas tumatapang kang lumaban. Mas matindi ang Katamaran. Umiti ako, ibang-iba ngayon. Dahil hindi lang ako, pinikit ko ang mga mata ko. Nakikinig ako sa tibok ng puso ng lahat. Tapos, binuka ko ang mga braso ko. Lumabas ang puting liwanag mula sa dibdib ko. Umiikot ang krus na totoo sa dibdib ko. Pinunit ng puting liwanag ang abong ulap ni Katamaran. Itinaas niya ang kamay, nag-alon. Ginawa ng harang sa harap niya. Ngunit unti-unting natunaw. Hindi nakalmado ang boses ni Katamaran. Impossible ito. Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Sa susunod na saglit, nag-ipon ako ng puting apoy sa palad ko. Nakalimutan mo ang isa. Ang apoy ng pag-asa ng tao ay hindi naglalaho. Inihagis ko ang apoy kay Katamaran. Nasunog ang abong ulap, tumakbo si Katamaran. Pero huli na. Unti-unting nilamon ng apoy ang katawan niya. Narinig ko ang system prompt sa isip ko. Ding, congrats. Napatay mo si Katamaran. Bumalik sa 74 ang lakas ng pari ng dasal. Lahat ng attributes umabot sa 74,000. Stable ang dasal ng lahat ng nilalang. Lumabas si Galit mula sa puting liwanag. Nagbagsak siya ng mababang hagulgol. Naputok ang lupa sa hampas niya. Sumabog ang lava mula doon. Lumaki si Galit at naging 10 taas. Sunod, sumuntok siya. Itinaas ko ang kamay ko. Nagbuo ng puting kalasag sa ibabaw ko. Sinira ng shockwave ang paligid. Pero hindi ako napabagsak dahil marami ang nagdarasal para sa akin. Isa pang suntok ni Galit pero nawala na ako. Agad akong nag-teleport sa likod niya. Nag-ipon ako ng liwanag sa kamay ko. Diretsong tinarak sa batok niya. Napahiyaw si Galit sa sakit. Nahihirapan siyang tumalikod. Ang kristal sa dibdib niya, napapatalsik ng puting liwanag. Huli, lumuhod si Galit sa harap ko. Ding, system prompt, narinig ko sa utak. Congrats! Napatay mo si Galit, bumalik sa 100 ang lakas ng pari ng dasal. Lahat ng attributes umabot sa 1,000,000. Sumambulat ang puting liwanag pataas. Sinikatan ng araw ang lahat. Nakatayo ako sa liwanag ng araw.